House Quadcom co-chairperson Dan Fernandez na pinilit nila ang isang opisyal ng PNP na magsinungaling para kumpirmahin ang reward system sa drug war. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mr. President, sa kanyang pagharap sa Senado, binawi ni Police Colonel Hector Grijaldo ang nauna niyang testimonya sa House Quad Committee tungkol sa reward system sa war on drugs. Sabi ni Grijaldo, pinilit at hinaras siya ni Quad Committee Co-Chairman Dan Fernandez para magtugma ang testimonya nila ni dating PCSO General Manager at CIDG Officer na si Royina Garma. And I have no personal knowledge as to the reward. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement. human rights. Welta naman ni Fernandez, malaking kasinungalingan ang sinasabi ni Grijaldo. Unang-una, demolition yun. Most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. Paliwanag ni Fernandez na kausap niya si Grijaldo para sa kanilang vetting process o pagsisigurong tama ang kanilang mga detalye. Pero walang katotohanan na pinilit siyang tumestigo. Giit pa ng kongresista may motibo sa pagsisinungaling ni Grijaldo dahil naungkat ang kaso ng pinatay na PCSO board member na si Wesley Barayuga. Si Grijaldo raw kasi ang hepe ng Mandaluyong noon. If I'm not mistaken, because involved siya dun sa pagkamatay ni Barayuga, he is under preventive suspension. Naniniwala rin ang ilang mambabatas na may kinalaman si Senator Ronald De La Rosa sa mga testimonya ni Grijaldo sa Senado. Sa gitna ng batuhan ng mga akusasyon, iginiit ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante na hindi dapat malihis ang publiko sa tunay na isyu. At yan ay ang pagpapahintulot ng Administrasyong Duterte sa mga patayan at karahasan noong war on drugs. Giit ni Abante, dapat nang kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga sangkot sa paglabag sa crimes against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity. Sapat na raw ang naging pag-amin ni Duterte sa Senado na maaaring gamitin ng prosekusyon. Ang hindi lang daw inamin ng dating Pangulo ay ang tungkol sa reward system sa war on drugs. Umaasa pa rin ang House Quadcom na dadalo si Duterte sa pagdinig ng komite sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.